Sir, kasi sabi niya na mayagpag yung mga Diskaya, 2016 to 2022. Sir, tinador po kayo nun, hindi niyo po natunagan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsiputan. Okay. Atin nyo pong napanood at narinig mga kapolitika itong interview dito kay Senator Ping Lacson itong mga nakarang araw. Tinanong siya kung hindi ba daw niya nalaman itong mga kalakaran ng Discayas nung panahon ng former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang sabi naman ng mga Discayas during that time is kung nanghingi yung mga politiko is very minimal lang. So, hindi naman talaga rin mawawala, ma-abolish yung tinatawag natin na corruption dahil kahit yung mga first world country is meron ring corruption yan. Pero very minimal lang po katulad ng time ni former President Duterte. Unlike talaga ngayon na umaabot ng 70% base dito sa sa mga pahayag ng mga kinaukulan yung mga sangkot involved dito sa flood control na anomaly. So umaabot daw ng 70% yung hinihingi kasi pinaghahatian niya ng mga engineer, ng mga congressman, ng mga contractor at yung mga iba pang mga personnel. So ang natitiran lang is nasa 30 to 40% na lang yung natitira para doon sa project. At nagresulta nga dito sa mga substandard na mga infrastructure dahil yung pera na supposed to be is gagamitin doon sa project ay pinaghahati-hatian na nitong mga corrupt na mga opisyales. So dito ay kumakalat kasi yung picture nitong si Ping Lacson at itong mga Discayas. So sinabi niya doon sa interview niya, hindi niya daw kilala itong mga Discayas sa former president at sabi rin dito is itong picture na ito is matagal na ito mga kapolitika at ngayon lang nagsisirculate dito sa social media. So how come na sinabi ni Lacson na itong mga Discayas is hindi niya daw kilala? Kasi alam naman natin na gusto nga nila na idiin, di ba, yung former President Duterte. Gusto lang idikit yung issue ng flood control dito sa dating Pangulo pero hindi nila magawa dahil nga nung during that time ni former President Duterte is quality at pasok talaga sa international standard yung mga ginagawa ng mga contractor na ito. It's just that ngayon dahil mahina nga yung administrasyon ay naaabuso nila kasi iniisip nila wala namang moral president sa itaas. So ganun rin po ang mangyayari sa ibaba. Kung nagnanakaw yung sa itaas ay magnanakaw rin ang sa ibaba. So yun po ang bottom line. So dito ay kumakalat itong litrato ni Ping Lacson mga kapolitika kasi naka-receive nga rin siya ng warning shot dito sa kanyang mga kasamahan sa Senado kasi bakit tila daw itong mga inimbisagahan ng Blue Ribbon Committee ay yung mga kasamahan lang mga senador. Like for instance itong si Villanueva, si Chis Escudero, itong si Jinggoy Estrada. So iniimbestigahan sila ng mga kapwa nila senador. So bakit daw sinusunog ni Ping Lacson ang sarili niyang institusyon, itong Senado? So nagkakaroon ngayon ng lamat ang relasyon ng majority. Baka sakali sa mga sunod na araw ay mapapalitan itong si Soto kasi hindi nagustuhan ng kanyang mga kasamaan, most especially nung sinabi ni Lacson na almost lahat daw ng mga senador sa 19th Congress ay gumawa ng insertion dito sa 2025 budget. So ngayon ay nagalit yung kanyang mga kasamaan sa majority at meron ng threat, meron ng warning shot na kung hindi mo titigilan yung pangingintriga at paggagawa ng issue dito sa mga kapwa niyang senador, especially sa majority, ay baka tatanggalin itong si Soto bilang Senate President. So yun mga kapolitika ang ingay dito sa loob ng Senado at most especially itong si kontrobersiya ngayon na kinakaharap ni Lacson na may picture siya na kumakalat dito kasama ang mga Discayas. So sa tingin natin is meron ring something itong si Lacson. It's just that syempre dahil siya yung yung head ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-appear siya na walang bahid. So hindi talaga matatago yan kasi merong picture na kumakalat ngayon sa social media. So hindi natin alam kung ano ang connection nitong si Lacson sa mga Discayas in the previous administration at nitong mga nakalipas na mga taon.